So, magandang araw po sa atin lahat na po. So, muli ay isang healthy tips para po sa ating lahat. No po, pagdating po sa kalusugan, meron po tayong 5 aspeto na dapat po nating isaalang-alang. No po, syempre, ang pinakauna po diyan, yung tinatawag po nating spiritual health. No po, so wag namang magagalit. No po, marami po kasi tayo ngayon na mga kababayan na ang nangyayari po ay nakadepende na lang po sila sa pag-inom ng kanilang tinatawag na maintenance drug. No po, maaring yan ay synthetic o herbal. Nakakalimutan na po nila yung tinatawag na spiritual aspect. No po, so una, nandun na lang po yung kanilang paniniwala doon sa iniinom po nilang gamot. No po, wala pong masama sa pag-inom ng gamot. No po, pero dapat wag po nating kalimutan na meron pong pinakamagaling na doktor, no po, at wala nang huhusay pa diyan, no po, kundi ang ating Panginoong Diyos. No po, kaya yung iba nahihirapan po sila doon sa tinatawag na recovery kasi nawawala po yung kanilang spiritual health. No po, yung iba po ay agad iniinom yung kanilang mga gamot, ni hindi man lang po nila naipag-pray o naipanalangin yung gamot na kanilang iinumin, no? Na maging mabisang kasangkapan po ito. No po, so yun ang nakakalimutan po ng iba. Kumbaga sa ay nawawala po yung kanilang belief o yung kanilang faith pagdating po sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya nahihirapan pong makarecover. No po, so kailangan po ay tayo mismo naniniwala na tayo ay gagaling. No po, yan po yung tinatawag nating pananampalataya. No po, pagdating sa recovery. No po, pangalawa, yung tinatawag po natin na mental health. No po, so marami po ngayon, no po, yung iba na mga nagpapa-check up, nakakalimutan po nila, may sinabi po yung doktor na ito, bawal ito, wag mong kakainin, wag mo itong gagawin, pero yung iba ay ginagawa pa rin. No po, kaya ang nangyayari po, maaring yung kanilang iniinom na gamot o anuman yan, no po, na kanilang maintenance, ang nangyayari, iinom po sila, pabababain, ngayon pinatataas naman nila sa paraan na yung bawal o yung nagpapa-spike doon sa kanilang mga iniindang mga sakit ay kinakain pa rin po nila. No po, katulad po ng usapang kolesterol. Po, yung iba hanggang ngayon ay kumakain pa rin nung tinatawag na itlog. No po, so hanggat maari ay bawal po sana yan. No po, lalo na yung paggamit po ng gamit na mantika. No po, yung recycled na mantika. No po, so yung pangatlo naman, yun pong tinatawag na emotional health. No po, so marami po ngayon, lalo na napakahirap po ng buhay, no po, ay marami po ngayon tayo ng mga kababayan na ang nangyayari po ay masyadong emotionally attached. No po, yung bagay po na hindi nila kaya ay kinakaya. Wala naman pong masama ron, pero dapat po ay, kaya napakahalaga po na yung pinaka number 1, no po, yung spiritual health. No po, napakahalaga po nun na dapat po ay taglayin ng bawat isa. No po, and then yung pang-apat, yung tinatawag po nating physical health. So kung mapapansin po ninyo, pang-apat lang po yung ating katawan. No po, kailangan po ay unahin natin yung spiritual health, mental health, emotional health, at saka lang po yung physical health. No po, so yung iba po kasi nakafocus po kaagad sa kanilang physical na katawan. No po, nilalagpasan po nila yung tatlong bagay na nauna. No po, napakahalaga po nun. No po, para sa ganun marating po natin yung social, yung tinatawag po na recovery. No po, so yung panglima, no po, ito po yung tinatawag po nila na social health. No po, so marami po tayo ngayon mga kababayan, no po, na gusto laging mapag-isa. No po, so hindi po yan makakatulong pagdating doon sa tinatawag po nating recovery. So hanggat maaari po ay tayo ay nakikipag-socialize, nakikipag-mingle doon sa ibang tao. No po, kasi wag na magagalit,
meron po kasing mga tao na ayaw pong makihalubilo sa ibang tao, no po. Kaya ang nangyayari po dyan, pag meron po silang problema o ano man, wala silang mapagsabihan, no po, lalo na yung may mga iniindang sakit sa puso, no po. Masyado po nilang dinidibdib ang lahat, no po. So, napakalaki po ng parte ng social health, no po. Sapagkat sa paraan na yon, meron tayong mapagsasabihan ng ating problema kahit papaano ay maiibsan, ano po. At higit sa lahat, uunlad po yung tinatawag nating oxytocin sa ating katawan, no po. Yan po yung tinatawag na love hormone, no po. Malaking tulong po yan pagdating sa kalusugan, lalo na yung mga may diferensya po pagdating sa puso, no po. So, sana po ay pakinabangan po natin ito, no po. Lalo na po yung mga matagal na po na hanggang ngayon ay hindi pa nakakaranas ng tinatawag na recovery, no po. Sana wag pong mawawala yung 5 aspeto na yun, no po. Malaking bagay po yun, no po, na dapat nating isaalang-alang lagi, no po. Una, yung spiritual health. Pangalawa, yung mental health. Yung pangatlo, yung tinatawag nating emotional health. Yung pang-apat ay yung physical health, no po. Yung panglima ay yung tinatawag po nating social health, no po. So kung yung 5 na yan, ano po, ay pinagsama-sama po natin, no po, malaking tulong po yan para tayo po ay makarecover, no po. So nawa ay makatulong po ang video na ito, lalo na po doon sa mga matagal na po na hanggang ngayon ay hindi pa po nakaka-recover, ano po. So baka meron po dyan sa 5 na yan ang kulang, ano po. O baka naman po, isa lang po ang pinagtutuunan natin dyan ng pansin. So wag naman po, ano po. So kailangan po, yung 5 po na yan, ay kakambal po yan lahat, magkakasama po yan, para po doon sa tinatawag na total recovery pagdating po sa kalusugan. So muli, maraming salamat po sa inyo at magandang araw po sa ating lahat.